pinalaya sa sariling tahanan sa gitna ng bagyo. Habang nagpapakasarap ang asawang si Rafael sa bisig ng pekeng senyorita, basang-basa si Mariel at ang anak niyang nanginginig. Palamunin! Cancer sa buhay ko! Ang malupit niyang sigaw. Ngunit mula sa putik, babangon ang isang imperyo. Wawasakin niya ang kahariang pinuhunanan ng kanyang luha. Handa na ba silang harapin ang bagsik ng isang inang muling isinilang? Seryoso ka ba? Nakakasakal na siya. Babaeng amoy mantika at sibuyas. Hindi ko na siya madala sa mga business dinner na kakahiya. Palamunin na nga, pabigat pa sa pag-asenso ko. Naroon si Mariel sa kabila ng nakawang pintuan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay ang mamahaling seda na paboritong kamisa ni Rafael na pilit niyang pinapakinis. Umangat ang mainit na singaw mula sa plansa, dumampi sa kanyang balat at nag-iwan ng mapulang paso. Ngunit mas matindi ang sunog na naramdaman ng kanyang kaluluwa nang marinig niya ang bawat salitang binitawan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Nakahanda pa naman sa ibabaw ng mesa ang mainit na sabaw na matyaga niyang niluto mula pa kaninang madaling araw para pawiin ang pagkahilo nito mula sa inuman kagabi. Binitawan ng kanyang mga daliri ang hawakan ng plansa. Bumagsak ang mabigat na bakal sa sahig, naiwan ang isang malalim na marka sa kahoy. Hindi niya namalayan ang pangyayaring yon dahil ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Tila may nakapulupot na tinik sa kanyang lalamunan na pumipigil sa bawat paghigop niya ng hangin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit walang lumabas sa kanyang mga labi, kundi isang mapait at piping paghikbi. Namamanhid ang kanyang mga binti habang unti-unting gumuho ang mundong matagal niyang iningatan. Bumukas ng tuluyan ang pinto at lumabas si Rafael. Wala ni katiting na pagsisisi o gulat sa kanyang mga mata nang makita niya ang nanginginig na asawa. Sa halip na humingi ng tawad, isang nakakadiring tingin ang ipinukol niya rito. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, sinipa niya ang mangkok ng sabaw. Humalat ang mainit na likido at naghiwa-hiwalay ang mga piraso ng porselana sa sahig. Tinamo ang parehong kapalaran ng puso ni Mariel. Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Narinig mo naman siguro lahat. Mabuti na yon para hindi ko na kailangang magpaliwanag. Tapos na tayo, Mariel. Nakakasawa na ang hitsura mo. Kasunod nito ay ang paglitaw ni Doña Carmen mula sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang mapagmataas na ngiti. Walang pag-aatubili niyang inihagis sa mukha ni Mariel ang isang makapal na dokumento. Naglipadan ang mga puting papel at dahan-dahang bumagsak sa basang sahig na bahiran ng tumapong sabaw. Kunin mo ang mga basurang yan at lumayas na kayo rito. Kung nakalimutan mo, ikaw mismo ang pumirma sa Deed of Absolute Sale noong nakaraang buwan. Akala mo ba para sa expansion ng kumpanya yon? Tanga, ang bahay na ito ay nakapangalan na ngayon kay Cassandra, ang kaisa-isang babaeng nararapat sa anak ko. Isang totoong senyorita at hindi isang tagapalengke na katulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Ang papel na pinirmahan niya dahil sa buong pagkitiwala sa asawa ay ang mismong patalim na tatapos sa kanyang pamilya. Bago pa man siya makapagsalita upang ipagtanggol ang sarili, walang awang hinablot ni Rafael ang kanyang braso. Hinila siya ng lalaki patungo sa pintuan. Habang sa labas, ay nagsisimula ng bumuhos ang malakas na bagyo. Mula sa silid sa itaas, patakbong bumaba ang 8 taong gulang na si Mateo. Umiiyak ang bata habang tinatawag ang kanyang ina. Sinubukan niyang kumapit sa binti ng kanyang ama, ngunit sa isang marahas na pag-iktot ni Rafael, nawalan ng balanse ang bata. Tumilapon si Mateo sa sementadong sahig at nag-iwan ng malalim na gasgas sa kanyang munting tuhod. Itinulak ni Rafael si Mariel palabas sa gitna ng nag-aalborotong kalikasan. Bumagsak ang malamig na ulan sa kanilang mga balat, kasing lamig ng pusong nagpalaya sa kanila. Walang dalang payong,
Walang dalang gamit. Tanging ang panginginig ng kanyang anak ang nararamdaman ni Mariel nang mahigpit niya itong yakapin. Hinubad niya ang kanyang basang blusa, naiwan ang panloob na sando, at ginamit ang tela upang itapal sa nagdurugong tuhod ni Mateo. Ginamit niya ang kanyang katawan upang magsilbing silungan ng bata mula sa matatalim na patak ng ulan. Gamit ang kanyang palad na may sariwa pang sugat mula sa plansa, dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng anak. Mahinang pinatahan niya ito, nangangakong hindi niya ito iiwan kailanman. Naglakad sila sa gitna ng madilim na kalsada. Bawat hakbang ay tila pagyakap sa kawalan ng pag-asa. Mula sa kanilang likuran, isang maliwanag na ilaw ang bumiyak sa dilim. Isang mamahaling sasakyan ang mabilis na dumaan, sinadyang idaan sa malaking lubak na nagpasiklab ng putik at maruming tubig sa kanilang mag-ina. Unti-unting bumaba ang tinted na bintana ng sasakyan. Doon, sa ilalim ng ilaw ng post, nasilayan ni Mariel ang perpektong nakapulang labi ni Cassandra na umukit ng isang mapang asar na ngiti bago tuluyang lumayo ang sasakyan. Naiwan si Mariel na nakatayo, yakap ang giniginaw na anak, habang isang matinding kulog ang nagpabiyak sa kalangitan ng Iloilo, kasabay ng panghinginig ng kanyang mga labi na bumulong sa hangin. Paano ko maitatayo ang anak ko mula sa putik na ito? Sa isang maliit at amoy kulob na silid ng paupahang bahay, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang mahinang bumbilya na nakasabit sa kisame. Kinumutan ni Mariel ang kanyang anak na si Mateo. Nag-apoy ang noo nito sa lagnat at mababaw ang paghinga, isang resulta ng magdamag na pagkababad sa ulan. Kinapa ni Mariel ang kanyang pitaka. Ang natira na lamang ay ang huling 200 piso na naisalba niya. Kailangan niyang bumili ng gamot at pagkain. Sa pagmamadali, tinungo niya ang pinakamalapit na ATM, ipinasok ang card na sa pagkakaalam niya ay naglalaman ng lahat ng kanilang ipon. Ngunit isang malamig na mensahe ang sumalubong sa kanya sa screen. Card has been blocked. Sinubukan niya muli. Pareho pa rin. Gumuho ang kanyang pag-asa. Malinaw na sinigurado ni Doña Carmen na wala siyang makukuhang kahit isang kusing. Walang ibang pangpipilian. Nilunok ni Mariel ang lahat ng kanyang natitirang dangal at tinungo ang Monterde Corporation. Ang gusaling salamin na iyon ay dating simbolo ng kanilang mga pangarap, ngunit ngayon ay tila isang dambuhalang bantayog ng kanyang kabiguan. Ang malamig na hangin mula sa aircon at ang makintab na marmol na sahig ay tila ng unhutya sa kanyang luma at basang damit. Nanginghinig ang kanyang mga tuhod habang nilapitan niya ang receptionist para magtanong kung nasaan si Rafael. Hindi pa man siya nakakasagot, isang matamis ngunit nakakalasong boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Well, well, look what the storm dragged in. I didn't know we allow beggars inside the building. Nakatayo roon si Cassandra, balot sa isang pulang damit na tila mas mahal pa sa kabuuang halaga ng bahay ng kanyang mga magulang sa Guimaras. Mayroon siyang perpektong kolorete sa labi at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lobby. Tiningnan niya si Mariel mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri at pagtawa. Oh, you must be here for your severance pay. Ito, sapat na siguro to para sa pamasahe mo pabalik sa probinsya ninyong puro putik. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, kumuha si Cassandra ng ilang lukot na 1,000 piso at walang pakundangang inihagis ang mga ito sa sahig. Gumulong ang ilang barya sa makintab na sahig. Huminto sa paanan ni Mariel. Bawat piraso ng perang iyon ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Kasabay noon ang pagdating ni Rafael, ang pag-asa sa puso ni Mariel na kahit papaano ay tutulungan siya ng ama ng kanyang anak, ay dagliyang naglaho nang makita niya ang pag-akbay nito sa baywang ni Cassandra. Tiningnan niya si Mariel na para bang isa itong estrangero, isang dumi na nagkalat sa kanyang perpektong mundo. Rafael, ang anak mo, si Mateo, may sakit siya. Kailangan ko lang ng pera pang pagamot. Pakiusap ni Mariel,
Ang boses ay basag at nanginginig. Security! Malakas na sigaw ni Rafael. Hindi pinapansin ang sinabi ng babae. Paalisin niyo ang basurerang ito. And for the record, wala akong anak na naghihirap. I don't know this woman. Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa sa anumang patalim. Tila huminto ang pang-ikot ng mundo ni Mariel. Isang hungkag na katahimikan ang pumuno sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang tingin ng lahat ng tao sa labi. Mga tinging puno ng awa at panghuhusga. Ngunit sa gitna ng matinding kahihiyan, may biglang nagbago sa loob niya. Dahan-dahan, tumuwid ang kanyang likod. Ang mga matang kanina'y puno ng luha at pagmamakaawa ay biglang naging matigas na parang bakal. Hindi niya pinulot ang pera. Sa halip, tiningnan niya ng diretso sa mata si Rafael at Cassandra. Isang tingin na walang salita. Ngunit puno ng isang pangakong, hindi na siya muling luluhod pa kaninuman. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa gusaling yon ay isang hakbang palayo sa kahapong puno ng pagpapakatanga. Sa kanyang paglabas, sa likod ng isang malaking haligi, isang lalaking nakasuot ng pormal na damit ang tahimik na nakamasid. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala para sa babaeng paalis. Dumiretso si Mariel sa daungan, binili ang pinakamurang tiket para sa barkong patungong Guimaras. Habang umuugoy ang barko sa gitna ng maalong dagat, yakap niya ang nanginginig na si Mateo. Ang init ng katawan ng bata ay tila unti-unting nawawala. Kaya natin to, Mama! Bulong ng bata gamit ang kanyang mahinang hininga bago tuluyang ipinikit ang mga mata sa pagod. Hinigpitan ni Mariel ang kanyang yakap. Ang puso'y sinasakmal ng takot habang ang barko ay dahan-dahang lumalayo sa syudad na sumira sa kanyang buhay, patungo sa isang kinabukasang walang kasiguraduhan. Hating gabi na nang maramdaman ng mga paa ni Mariel ang malamig na lupa ng Guimaras. Sa kanyang bisig, mahimbing na natutulog si Mateo. Ang bigat ng bata ay tila gumaan kaysa sa bigat ng kalungkutan na pumupuno sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang pamilyay na daan ng lupa. Ang amoy ng dagat na humahalong sa tamis ng nahihinog na mangga ay tila isang matandang kaibigan na sumasalubong sa kanya. Sa dulo ng daanan, nakatayo ang kanilang payak na tahanan, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na may bubong na yero na nabalutan na ng kalawang. Tanging ang malabong liwanag mula sa isang lamparang degas ang nagbibigay ng tanglaw sa bintana. Ang kanyang mga kamao na halos walang lakas mula sa paglalakbay at pagdadala ng mabigat na damdamin ay marahang dumampi sa lumang pinto. Ilang sandali ng matinding katahimikan ang lumipas, tila maging ang oras ay nag-aabang bago marahang bumukas ang mabigat na pinto. Nagkaroon ng mahinang paggalaw ang kalawangin nitong bisagra, lumilikha ng tunog na tila isang daing. Sa pagbukas nito, sumalubong sa kanya ang mukha ng kanyang ina, si Doña Felicidad. Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata nito ay tila lumalim, tanda ng pagdaan ng panahon. Ngunit ang mga mata mismo ay puno ng isang pag-unawang, hindi ng huhusga o nagtatanong. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sa halip na magtanong, ibinuka lamang ni Doña Felicidad ang kanyang mga braso. Doon, sa mainit na yakap ng kanyang ina, naramdaman ni Mariel ang pagguho ng lahat ng pader na pilit niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso upang itago ang kanyang sakit. Nandito ka na sa atin, anak. Ang tanging bulong ng matanda. At sa mga salitang iyon, tila ang lahat ng bigat ay lumisan sa kanyang mga balikat. Dinala nila si Mateo sa loob ng bahay at maingat na inihiga sa malinis na papag. Kumuha si Doña Felicidad ng maligamgam na tubig at malambot na bimpo. Marahan nitong pinunasan ang nag-aapoy na ng apo. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot, dinikdik niya ang ilang dahon at itinapal sa sentido ng bata. Nang masigurong mahimbing na ang tulog ni Mateo, siya binalingan ng ina ang kanyang anak na tahimik na nakaupo sa isang sulok
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Umupo si Doña Felicidad sa tabi ni Mariel at hinawakan ang kamay nitong may mga sugat at paso. Doon na nagsimulang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Mariel. Hindi ito isang simpleng pag-iyak, kundi isang malakas na paghagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng ina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit at pagod. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng palad ng ina sa kanyang likod. Isang haplos na nagsasabing ligtas na siya sa kanyang tabi. Kinabukasan, nagising si Mariel sa sinag ng araw na tumatago sa siwang ng kanilang dingding na kawayan, bumubuo ng mga gintong linya sa sahig na kawayan. Ang bahay ay tahimik. Tanging ang malayong paghuni ng mga ibon at ang banayad na simoy ng hangin ang maririnig. Nakita niya ang kanyang ina na naghahanda ng almusal sa isang lumang kalan. Sa isang sulok ng kanilang kusina, nakatayo ang luma nilang pugon na gawa sa ladrilyo. Nababalutan na ito ng makapal na alikabok at mga agiw, isang piping saksi sa masasayang araw ng kanyang kabataan kung kailan tinuruan siya ng kanyang ina na gumawa ng tradisyonan nilang mango pastry. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi nito, may isang salansa ng mga lumang sulat na may tatak na Return to Sender mula sa Iloilo. Nakita niya ang mga pangalan ng mga kaibigan at kasamahan ni Rafael. Matapos kumain at habang mahimbing pa ang tulog ni Mateo, dahan-dahang lumapit si Mariel sa pugon. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang maglinis. Bawat pagpahid niya sa alikabok ay tila pag-aalis ng isang masamang alaala mula sa kanyang puso. Bawat pag-alis niya ng agiw ay tila pagputol sa mga tanikalang gumapos sa kanya sa nakaraan. Nang malinis na ang pugon, kumuha siya ng mga tuyong kahoy at maingat na inayos sa loob. Gamit ang isang posporo, sinindihan niya ang panggatong. Ang tuyong kahoy ay nagsimulang manbigay daan sa init, lumilikha ng mahinang tunog habang niyayakap ng apoy. Isang maliit na apoy sa simula, ngunit unti-unting lumakas at nagbigay ng mainit na liwanag sa madilim na sulok ng kusina. Sumasayaw na tila isang bagong pag-asa. Habang nakatitig si Mariel sa sumasayaw na apoy, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting matagal nang nawala at ngayon ay muling bumalik. Ang apoy na iyon ay hindi lang para sa pagluluto. Iyon ang apoy ng kanyang muling pagsisimula. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang pamilyar at malumanay na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa may pintuan ng kanilang kusina, nagdala ng bahagyang pagkabigla sa kanyang puso. Ang tagal kong hinintay na makita uli ang ngiting yan, Mariel. Nakabalikwa si Mariel sa gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang titig na titig siya sa lalaking nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang puso ay gumawa ng isang malakas na pagtibok sa kanyang dibdib na tila isang drum na pilit na umahon mula sa matagal na pagkakakulong. Si Leonardo Vergara. Ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, ang lalaking tahimik na nagbigay ng kulay sa kanyang mga pangarap noon, ay nakatayo ngayon sa harap niya. Mas matanda, ngunit mas gwapo. Ang suot na polo shirt ay nagbibigay ng kakaibang porma sa kanyang malakas na pangangatawan. Leo? Halos hindi makapaniwala ang kanyang boses. Mumiti si Leo, isang ngiting hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Kumusta, Mariel? Parang ang tagal nating hindi nagkita. Hindi niya binanggit ang kanyang nakita sa Iloilo, o ang lungkot sa mga mata ni Mariel, o ang mga bali-balita. Hindi siya nagtatanong. Tanging paggalang ang nakikita sa kanyang mga mata. Sa halip, lumapit siya sa pugon at kumuha ng isa sa mga nilutong mango pastry ni Mariel na inihanda na ng ina. Marahan niyang kinagat ang malambot na cake, tila ini-enjoy ang bawat lasa nito. This is extraordinary, Mariel. The best mango pastry I've ever tasted. Walang kupas ang galing mo.
Ang kanyang mga salita ay tila isang balsamo na dumampi sa sugatang puso ni Mariel. Matagal na rin nang huli siyang makarinig ng papuri, lalo na mula sa isang tao na may malalim na pagpapahalaga sa sining ng pagluluto. Naramdaman ni Mariel ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisingi. Nang banggitin ni Mariel ang kanyang plano na ibalik ang negosyo ng kanyang ina, sumilay ang kislap sa mga mata ni Leo. Mariel, this is a gem! Your mango pastry has a potential to be known nationwide, even internationally. If you need any help, I'm here. Nagliwanag ang mukha ni Mariel sa pag-asa. Ngunit nang alukin siya ni Leo ng pautang, agad siyang umiling. Salamat, Leo. But I need to do this on my own. Ayokong umasa sa iba, lalo na sa pera. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng isang bagong tuklas na danggal. Ang sakit ng nakaraan ay nagturo sa kanya na hindi siya dapat umasa sa tulong ng iba, lalo na sa pera. Hindi nagpilit si Leo. Ibinaba niya ang kanyang kamay, tila nauunawaan ang bigat ng mga salitang binitawan ni Mariel. Sa halip, ngumiti siya. Okay din. Paano kung maging kliyente mo ako? May malaking cultural event dito sa Guimaras next month. I can place a bulk order for your mango pastries on one condition. Nagpahiwatig siya ng isang biro, ang kanyang mga mata ay kumikislap. You have to make them yourself, with your mom. And you get paid upfront. Nagtalo pa rin si Mariel, ngunit sa huli, hindi niya maitanggi ang pangangailangan. Ang pera ay hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa pagpapagagamot ni Mateo. Ang pagtanggap sa trabaho na ito ay mas madali kaysa sa pagtanggap ng limos. Kaya naman, gabi-gabi ay narinig ang tunog ng pagmasa ng harina sa kusina ni Mariel. Kasama ang kanyang ina, matyaga silang naghahanda ng mga sangkap, nagpapalitan ng mga kwento at nagtatawanan. Ang matamis na amoy ng bilyas at ng hinog na mangga ay pumuno sa buong bahay. Nilalabanan ang amoy ng luma at ng kalungkutan. Nang dumating ang araw ng pagde-deliver, inihanda ni Mariel ang lahat ng kahon ng kanyang mango pastry. Bawat isa ay nakabalot ng maayos, may disenyo ng dahon ng mangga. Nakatayo siya sa labas ng kanilang bahay, naghihintay kay Leo. Isang malakas na pagbuhos ng ulan ang biglang dumating, walang babala. Ang mga patak ng ulan ay gumawa ng malakas na tunog sa bubong na yero. Kaagad na nilabas ni Mariel ang kanyang payong, ngunit huli na. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Leo, mabilis na lumapit sa kanyang kinaroroonan. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit, ngunit walang pag-aatubili niyang hinubad ang kanyang jacket. Itinutok niya ito sa mga kahon ng pastry upang hindi mabasa, habang ang kanyang polo shirt sa loob ay unti-unting nabasa sa pagdaan ng ulan. Mariel, bilisan mo! Baka masira ang mga gawa mo! Sa tulong ni Leo, mabilis na nailipat ang lahat ng kahon sa likod ng sasakyan. Nagmamaneho si Leo, habang si Mariel ay nakaupo sa passenger seat, hawak ang isang maliit na sobre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang malaking halaga ng pera, sapat para sa gamot ni Mateo at pambili ng mas maraming sangkap. Hindi ito regalo, kundi bayad sa kanyang pinaghirapan. Tumingin siya kay Leo. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngiting nagsasabing kaya niya. Samantala, sa isang madilim na silid sa Manila, nagpulong sina Cassandra at isang lalaking nakasuot ng itim, puno ng tattoos. Marahang inilagay ni Cassandra sa mesa ang isang makapal na pulang folder. Ang tunog nito ay bahagyang kumalat sa katahimikan. Ang pangalan ng kanilang pastry, Dalisay, ay tila isang matamis na bulong na kumalat sa buong Visayas. Dahil sa husay ni Leonardo sa marketing, hindi nagtagal at ang kanilang maliliit na kahon ng mango pastry ay naging paboritong pasalubong ng mga turista.
Ang simpleng tindahan sa tabi ng kalsada ay unti-unting lumawak. Nakita ni Mariel ang pag-asa sa mga mata ng mga kapwa niya babae na halos nawala na rin ng pag-asa. Sinimulan niya ang kanyang kooperatiba, nagbibigay ng trabaho sa mga inang mag-isa na sa kanilang paggawa ng pastry ay nagtutulungan upang muling itayo ang kanilang mga buhay. Isang hapon, abala si Mariel sa pagpaplano ng mga bagong recipe. Lumapit si Leo sa kanya, dala ang isang bagong laptop. Mariel, you need this para mas maging efficient ka sa operations, and I can teach you how to use it. Umupo si Leo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagdikit. Ang bahagyang init mula sa kanyang katawan ay dumampi kay Mariel. Marahan niyang ginabayan ang kamay ni Mariel sa mousepad. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit ng hindi sinasadya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariel ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ito ay kakaiba sa matinding sakit na dulot ng nakaraan. Ito ay isang mainit na pakiramdam. Isang kislap ng isang bagay na matagal nang natulog sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matatag na ritmo ng paghinga ni Leo, ang banayad na amoy ng kanyang pabango at isang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ngunit ang kapayapaan na yon ay agad na napalitan ng matinding kaba. Tila isang nakaraang sugat ang muling naghilom at nagbigay ng kirot. Ang alaala ng mga kamay ni Rafael na nakapulupot sa kanya, ang mga mata nitong puno ng pagkontrol, ay biglang sumagi sa kanyang isip. Mabilis niyang inilayo ang kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Hindi niya sinasadya ang reaksyon, ngunit ang kanyang trauma ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Naramdaman ni Leo ang pagbabago sa kanyang katawan. Walang salita, dahan-dahan siyang lumayo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mariel, puno ng pag-unawa at isang matinding pangako. Hindi kita sasaktan, Mariel. Kailanman. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit malinaw. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig, kundi isang pangako ng kaligtasan. Doon, sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mariel ang paghupa ng kanyang takot. Ang kanyang mga pader na pilit niyang itinayo ay unti-unting gumuho. Ang kanyang balikat ay lumuwag at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang malalim na pagtitiwala. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang ganitong klaseng kapayapaan sa piling ng isang lalaki. Hindi niya pa man matukoy ang damdamin, ngunit alam niyang ito ay isang pahinga. Kinagabihan, habang abala si Mariel sa pagtatapos ng mga papeles, nakita niya ang isang basong may mainit na tsaa na may amoy bulaklak nakalagay sa kanyang mesa. Sa tabi nito ay isang maliit na papel na may sulat kamay ni Leo. Pahinga ka rin. Isang maliit na kilos, ngunit puno ng pagmamalasakit na tumagos sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mateo, tahimik na iginuhit niya ang isang larawan. Isang pamilya ng 3, siya, ang kanyang ina, at isang lalaki na may nakakubling mukha. Ngunit nang marinig niya ang mga hakbang ni Leo na papalapit sa silid, mabilis niyang itinago ang iginuhit. Sa kadiliman ng gabi, biglang umilaw ang cellphone ni Mariel sa tabi ng kanyang kama. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aatubili siyang sagutin. Ngunit ang pag-aalala ay nanaig. Mula sa kabilang linya, isang boses ang narinig niya, basag at puno ng pagmamakaawa. Mariel, tulungan mo ako! Parang awa mo na! Ito ang boses ng kanyang dating biyenang babae, si Doña Carmen. Tinapos ni Mariel ang tawag. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit sa mga tainga ni Mariel, ito ay tila isang malayong aling-aunggaw. Ilang sandali siyang nakatitig sa dilim ng kanyang silid. Iniisip ang mga salitang sinabi ng kanyang dating biyenan. Ngunit sa huli,
Isang matatag na pagpapasya ang umukit sa kanyang muka. Hindi na siya ang Mariel na kayang manipulahin. Pinili niya ang kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Samantala, sa isang marangyang kondo sa Manila, nanginghinig sa galit si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa kanyang laptop. Ang bank account ng kanyang kumpanya na dating puno ng mga numero ay ngayon ay nagpapakita ng isang malaking zero. "Cassandra!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pot. Lumabas si Cassandra mula sa kanilang silid-tulugan, balot sa isang sutlang tela. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. "What's the problem, darling? Ang aga pa para magalit." "My accounts are empty. Where is the money?" Galit na tanong ni Rafael. Mumiti si Cassandra. Isang ngiting puno ng panunuya at paghamak. "Oh, that? Sorry, darling. Hindi ko na kailangan ng palamunin na katulad mo. I took care of it. All of it." Hindi mo ba nabasa ang fine print sa mga papeles na pinapirmahan ko sa iyo? Ang galing mo kasi sa pagmamanipula ng mga contracts, di ba? You should have been more careful, Rafael. Hindi lang si Mariel ang tanga sa mundo. Tumawa siya ng malakas. Isang tawang lumago sa tainga ni Rafael na tila isang matalas na tinik. "I just needed your company's funds to pay off my debts, you know. Naubos ko na kasi sa kaka-shopping." Nagulat si Rafael. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang lahat ng kanyang pagmamay-ari, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang kisap mata. Sa likod niya, dumating si Doña Carmen na naalarma sa sigawan. "Anak, ano yan? Anong nangyayari?" Hindi na nag-aksyaya ng panahon si Cassandra. Sa isang marahas na pagtulak, itinumba niya si Doña Carmen. Bumagsak ang matanda sa matigas na sahig na marmol. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na ibabaw. Walang emosyon si Cassandra. Pinulot ang kanyang mamahaling maleta at lumabas ng kondo nang hindi man lang lumingon. "Mama!" Sigaw ni Rafael. Lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Walang malay si Doña Carmen. Dali-dali siyang tinulungan ni Rafael, dinala sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa emergency room, sinabihan siyang hindi tinatanggap ang kanyang credit card. "Sir, it's been cancelled," sabi ng nurse. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nilabas niya ang kanyang mamahaling Rolex watch. "Ito, sapat na to para sa paunang bayad. Tuluhan niyo lang ang nanay ko." Ang isang lalaking dati mayabang at puno ng kayamanan ay nayo'y nagmamakaawa. Nagbebenta ng kanyang mga mamahaling gamit para sa buhay ng kanyang ina. Isang mapait na ironya. Sa Guimaras, hindi alam ni Mariel ang trahedya na nangyayari sa Manila. Kasama si Leonardo, tinapos nila ang mga huling detalye para sa pagpapangalan ng kanilang negosyo. "Okay na, Mariel. It's official. Ang pangalan ng iyong imperyo ay Dalisay Mango Heritage." Ngumiti si Leo, puno ng pagmamalaki. Hindi na siya Mariel Monterde. Siya ay Mariel Dalisay at ang pangalan niya ay muling nabuhay. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na tindahan na pinaghirapan niyang itayo, kinuha ni Mariel ang kanyang lumang singsing ng kasal. Ito ay manipis na, nabalutan ng kalawang sa ilang bahagi, sumasalamin sa mga taon ng kanyang paghihirap. Inilagay niya ito sa isang maliit na lata, isinara, at inilagay sa ilalim ng isang sandaan ng kaba. Ang kilos ay hindi puno ng galit, kundi ng kapayapaan. Sa wakas, malaya na siya. Ang Manggahan Festival ay nasa tugatog ng kanyang kasiglahan. Ang buong plaza ng Guimaras ay puno ng kulay, musika, at tawanan. Ang init ng araw ay nagbibigay buhay sa bawat sulok, at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang mangga at ng iba't ibang lutuin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang booth ng Dalisay Mango Heritage na masigla at kaakit-akit
Puno ng makukulay na disenyo ng dahon ng mangga at abot kamay ang bawat produkto. Ang mga mesa ay puno ng naglalakihang bilaw ng kanilang mango pastry na bawat isa ay tila gawa sa ginto. Maraming tao ang nakapila, sabik na makatikim at makabili ng kanilang sikat na produkto. Suot ni Mariel ang isang Filipiniana na may modernong disenyo. Ang kulay dilaw nito ay tila sumasabay sa ningning ng kanyang bagong simula. Ang kanyang buhok ay nakatirintas at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tiwala. Nakatayo siya sa harap ng mga malalaking investor, kasama si Leo na may pormal na suot at tiwalang ipinipresenta ang kanyang pananaw para sa hinaharap ng Dalisay Mango Heritage. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng kaalaman at karanasan. Hindi na siya ang babaeng nahihiya at takot. Siya ay isang negosyanteng may sariling pangalan. Samantala, sa isang liblib na sulok ng plaza, nagtatago si Rafael sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ang kanyang mga damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay payat at may balbas. At ang kanyang mga mata ay nanlalalim, puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nakatakip siya sa kanyang mukha gamit ang isang lumang sombrero. Pilit na iniiwasan ang matatalim na tingin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na magtago, hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyon ni Mariel. Nakita niya ang babaeng minsan niyang sinira, ngayon ay nagniningning sa gitna ng lahat, sa tabi ng isang lalaking may tiwala at paggalang. Isang matinding bugso ng paninibugho ang humaplos sa kanyang dibdib. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang katawan. Nais niyang lumapit, humiin ng tawad o kahit man lang ay magpanggap na bahagi pa rin ng buhay ni Mariel. Ngunit nang subukan niyang lumakad patungo sa booth, hinarangan siya ng isang security guard. "Sir, bawal po ang mga nagbebenta ng kung ano-ano rito at bawal po ang mga lasing." Ang sabi ng guard na tila nang huhusga sa kanyang panlabas na anyo. Ang galit ni Rafael ay lalong umakyat. Naglabas siya ng isang malaking hininga at lumayo sa pag-aakalang walang nakakita sa kanya. Ngunit nakita siya ni Mariel. Sa gitna ng kanyang presentasyon, ang kanyang mga mata ay dumapo sa gilid ng plaza. Nakita niya ang lalaking nakatayo sa likod ng puno, ang kanyang dating asawa. Wala siyang naramdamang takot. Wala rin siyang naramdamang galit. Ang tanging nakita niya ay isang estrangero, isang anino ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng paglaya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang presentasyon, tila walang nakita. Naramdaman ni Rafael ang pagdaan ng tingin ni Mariel. Hindi siya nito sinigawan. Hindi siya nito sinumbatan. Ang tingin nito ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kawalang halaga, ang ganap na paglimot. Ang kawalang pakialam ni Mariel ay mas matalas pa sa anumang patalim. Ito ang pinakamasakit na parusa. Nang matapos ang presentasyon, lumapit si Leo kay Mariel. Nakita niya ang isang bahagyang mansa ng harina sa gilid ng pisngi ni Mariel. Marahang ginamit ni Leo ang kanyang hinlalaki upang punasan ito. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pagmamalasakit at pagmamalaki. Nagbago ang ekspresyon ni Mariel. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, puno ng kilig na tila nagtatago sa ilalim ng kanyang mga mata. Isang matandang babae na nakasuot ng mamahaling barot saya ang lumapit sa kanila. "Mariel, iha." Ang kanyang boses ay malumanay. "Gusto kong bilhin ang buong Dalisay Mango Heritage. Name your price." Mula sa malayo, patago namang sinundan ni Rafael si Mariel at Leo. Sa kanyang isip, nagsisimula ng mabuo ang isang bagong plano. Isang mas masahol na paraan upang bawiin ang kanyang pinaghihinalaang karapatan mula kay Mariel. Kinabukasan, sa may bakod ng isang elementarya sa Guimaras,
Nakatayo si Rafael. Ang kanyang buhok ay tuyo na. Ang kanyang mga damit ay medyo maayos na. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng isang nakakapanindig balahibong pagmamanipula. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na plastic bag na puno ng mga murang candy. Isang matamis na ngiti ang umukit sa kanyang mga labi nang makita niya ang paglabas ng mga bata mula sa gate ng paaralan kasama ang kanyang anak na si Mateo. Nagtago si Rafael sa likod ng malaking gate ng elementarya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid sa paglabas ng mga bata. Sa kanyang kamay, mayroon siyang plastic bag ng murang candy, isang props para sa kanyang mapanlinlang na plano. Nang makita niya si Mateo na papalabas, isang ngiting puno ng pagbabalat kayo ang umukit sa kanyang mga labi. Mateo! Anak! Tawag niya, ang kanyang boses ay malumanay, tila isang ama na sabik sa kanyang anak. Napalingon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang saya sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pag-aalinlangan. Lumapit si Rafael, nagkunwaring yakapin ang bata. Ba't di mo ako binibisita? Your mama, iniwan niya ako para sa ibang lalaki. She's so selfish. She chose another man over me, over us. Ganyan din ang gagawin niya sa'yo. Ngunit hindi na ang Mateo na dating umiiyak sa harap ng ama ang kanyang kausap. Itinulak ng bata ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil. Wala kang kwentang ama. You hurt mama. Pinalayas mo kami. Mama is the best. Matindi ang pagtulak ng bata na ikinagulat ni Rafael. Sa galit, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay, handa ng sampalin ang bata. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa mukha ni Mateo, isang malakas na tunog ang kumalat sa hangin. Isang matinding sampal ang dumapo sa pisngi ni Rafael na ikinagulat niya. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko! Isang tinig ang bumiyak sa kanyang galit. Nakatayo si Mariel sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na siya ang babaeng pipi at sunod-sunuran. Siya ay isang inang nagtatanggol. Mariel, darling, your mama, she's dying. Kailangan ko ng pera para sa kanya. Kailangan kong iligtas ang nanay ko. Our family needs to be reunited. Pakiusap ni Rafael, pumabalik sa kanyang matamis na pagbabalat kayo. Ipinakita niya ang isang peke at maamong mukha, ngunit kinilala ni Mariel ang pagbabalat kayo. You heartless monster! Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo tinulungan ang nanay mo noong may pera ka pa? Ginagamit mo lang ang nanay mo para makakuha ka ng pera sa akin. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng pot. Gusto mo bang maging masaya ang nanay mo? Ayokong maging malungkot si Lola. Sabi ni Rafael, sinubukang gamitin si Mateo laban sa ina. Mateo, anak, tulungan mo si Lola, please. Don't you dare use my son against me. I will not let you corrupt my child. Sigaw ni Mariel, hinila si Mateo sa kanyang tabi. Lumayo ka sa anak ko! Hindi ka karapat-dapat na maging ama niya. Nagbago ang mukha ni Rafael. Nawala ang kanyang pagbabalat kayo at napalitan ng isang ngiting puno ng kasamaan. Really? You think you can get rid of me that easily? Hindi mo ba alam na ang Dalisay Mango Heritage ay itinayo habang kasal pa tayo? Legally, I have a right to half of everything you built, Mariel. Nabitawan ni Mariel ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay biglang bumagsak. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa galit at matinding pagtataksil. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng pag-atake. Ang kanyang tagumpay, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay muling naging banta. Mumisi si Rafael. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kanyang tagumpay. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa at walang awa nitong inihagis sa ilalim ng paanan ni Mariel. Bumagsak ang puting papel sa lupang puno ng putik. See you in court, Mariel. This is a subpoena.
Pinulot ni Mariel ang puting papel mula sa putikan. Ang mga letra doon ay tila mga pananakit na sumisira sa kanyang pag-asa. Muling bumalik ang pakiramdam ng pagkalunod, ang takot na muling mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa sandaling naramdaman niya ang maliit na kamay ni Mateo na humawak sa kanyang palad, muling bumalik ang kanyang lakas. Lumapit si Leonardo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa niya ang nakasulat sa papel. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang isang abogado sa Manila. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Mariel, this is a clear case of legal manipulation. Don't worry, we will fight this. Hindi tayo susuko. Tiningnan ni Mariel si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang boses ay matatag. Lalaban ako, Leo. Hindi ko hahayaang sirain niya muli ang buhay namin ni Mateo. Sa loob ng ilang araw, naging abala si Leo sa pag-aayos ng lahat ng legal na proseso. Nakikipag-ugnayan siya sa mga abogado, nagtitipon ng mga ebidensya, at sinisigurado ang bawat detalye. Gabi-gabi, matapos matulog si Mateo, abala pa rin si Mariel sa paggawa ng mga pastry. Naramdaman niya ang matinding pagod, ngunit hindi siya sumuko. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Mariel, naramdaman niya ang kanyang mga mata na unti-unting kumipikit. Ang kanyang ulo ay biglang bumagsak sa mesa. Naramdaman niya ang matinding antok na pumupuno sa kanyang katawan. Narinig niya ang mahinang paggalaw mula sa kanyang likuran. Akala niya ay ang kanyang ina. Naramdaman niya ang mainit na balikat ni Leo na marahang idinikit sa kanyang ulo. Isang mainit na kamay ang marahang humaplos sa kanyang buhok. Hindi niya napansin kung paano siya dahan-dahang gumalaw, hanggang sa ang kanyang ulo ay tuluyan ng nakasandal sa matatag na balikat ni Leo. Ang kanyang paghinga ay naging regular at isang mahimbing na pagtulog ang bumalot sa kanya. Nandito ako, lalaban tayo. Bulong ni Leo sa kanyang tainga, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sa pagtulog ni Mariel, mahigpit niyang hinawakan ang damit ni Leo, tila nangangailangan ng kanlungan. Samantala, sa Manila, gumamit si Rafael ng iba't ibang pamamaraan upang sirain ang reputasyon ni Mariel. Lumabas sa mga social media ang mga peking balita, sinisiraan si Mariel bilang isang gold digger na iniwan ang kanyang asawa. Dahil dito, unti-unting bumaba ang mga order ng Dalisay Mango Heritage. Nabalisa si Mariel. Leo, tingnan mo! Ang dami nang nagkakansela ng order. Baka malugi tayo. Ngunit sa halip na sumuko, isang mas malaking determinasyon ang nakita ni Mariel mula sa kanyang mga kasamahan. Lumapit sa kanya ang mga inang mag-isa na nagtatrabaho sa kanyang kooperatiba. Mariel, huwag kang susuko. Magtulungan tayo. Mas maraming orders ang gagawin namin, kahit anong mangyari. Hindi kami papayag na sirain nila ang ating kabuhayan. Ang mga mata nila ay puno ng determinasyon. Sa isang madilim na sulok ng isang lumang gusali sa Manila, umilaw ang cellphone ni Mariel. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Mariel, kailangan nating mag-usap. May impormasyon ako tungkol kay Rafael. Ito ang magpapabagsak sa kanya. Cassandra. Kinabukasan, isang napakalaking balita ang kumalat sa buong Iloilo. Ang araw ng paglilitis ni Mariel at Rafael. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa korte. Nasa labas sa si Rafael, nakasuot ng pormal na suit at may kasamang mga reporter na tila naghihintay sa kanya. Ngunit sa gilid ng pintuan ng korte, ang bahagi ni Mariel ay nanatiling walang tao, isang singeles na tila wala pa si Mariel. Tinitigan ni Rafael ang bakanting upuan sa kabilang panig ng silid ng korte. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang. Inaasahan na si Mariel ay hihingi ng tawad at magmamakaawa.
Ang mga reporter sa kanyang tabi ay naghihintay ng kanyang susunod na pahayag, handang isulat ang kanyang kwento ng pagmamalupit. Ngunit ang lahat ng kanilang pag-asa ay biglang gumuho nang marang bumukas ang malaking pinto ng korte. Marilag na pumasok si Mariel, suot ang isang puting Filipiniana. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Sumunod sa kanya si Leonardo na may pormal na suot at sa likod nito ay isang grupo ng mga matatalinong abogado. Ang mga pinto ay muling sumara, tila sinasara ang nakaraang kabanata. Ang mga mata ni Mariel ay kalmado, hindi nagpapakita ng anumang takot o galit. Umupo si Rafael sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Inumpisahan niya ang kanyang pagkukunwari. Inilalarawan ang kanyang sarili bilang isang biktima ng walang pusong asawa na iniwan siya sa kanyang oras ng pangangailangan. Humingi siya ng kalahati ng ari-arian ni Mariel, particular ang Dalisay Mango Heritage na anya ay itinayo sa panahon ng kanilang kasal. Ngunit nang magsimulang magsalita ang abogado ni Mariel, ang buong korte ay biglang natahimik. Your Honor, we have evidence to prove that Mr. Rafael Monterde has systematically defrauded and manipulated his former wife. Isang malakas na tunog ang narinig habang ipinipindot ng abogado ang isang buton at isang recording ang nagsimulang umalingaunggaw sa silid. Ito ang boses ni Cassandra, nagdetalye kung paano niya sinabotahe ang kumpanya ni Rafael at kung paano pinilit ni Rafael si Mariel na pirmahan ang mga dokumento na naglipat ng pagmamay-ari ng kanilang bahay sa kanya. Ang mga salita ni Cassandra ay tila matalim na punyal na sumaksak sa pagkatao ni Rafael. Kasunod nito, lumapit sa harapan ang 12-12 ng mga babae. Lahat ay mga inang mag-isa, nakasuot ng kanilang uniform ng Dalisay Mango Heritage. Bawat isa ay nagsimulang magbigay ng kanilang testimonya, naglalarawan kung paano sila tinulungan ni Mariel na makabangon mula sa kahirapan, kung paano niya itinayo ang kanilang negosyo mula sa wala, at kung paano siya nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal kay Mariel. Ang mga reporter ay agad na naglabas ng kanilang mga kamera. Ang mga ilaw ng flash ay mabilis na kumislap, nakatutok sa nagtatago at naninigas na mukha ni Rafael. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. Nagwala siya. Nagsimulang sumigaw ng mga masasakit na salita at ininsulto ang mga inang nagbigay ng testimonya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at isang nakakapanindig balahibong kawalan ng pagpipigil. Ang hukom, na walang emosyon, ay gumawa ng isang malakas na tunog ng kanyang malyete. Order in the court! Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Based on the overwhelming evidence presented, the court rules in favor of Miss Mariel Dalisay. The claim of Mr. Rafael Monterde is hereby dismissed. Furthermore, the court finds sufficient grounds to reopen the case against Mr. Rafael Monterde for fraud and manipulation. He is hereby remanded to the custody of the court. Gumuho si Rafael. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kawalan ng pag-asa. Gumapang siya patungo sa paanan ni Mariel, humawak sa kanyang laylayan at nagsimulang umiyak. Mariel, please, patawarin mo ako. Huwag mo akong ipaaresto. Please, mahal ko, I'm sorry. Tiningnan ni Mariel ang dating asawa. Wala na ang galit, wala na ang lungkot. Tanging isang matinding kapayapaan ang bumalot sa kanya. Marahan niyang tinanggal ang kamay ni Rafael sa kanyang laylayan. Ang patawad ay para sa nagkakamali, Rafael. Ang ginawa mo ay sinadya. Harapin mo ang batas. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng kapangyarihan. Tumingin siya sa mga security guard na agad na nilapitan si Rafael. Sa sandaling lumapat ang tunog ng metal sa pulsuhan ni Rafael, tila isang bagong pahina ang binuksan sa buhay ni Mariel. Hindi siyang umiti, hindi rin siya umiyak.
Marahan siyang tumalikod. Hindi na lumingon pa sa nagwawalang si Rafael. Ang nakaraan ay naiwan sa likod niya. Paglabas niya ng korte, bumuhos ang malakas na ulan, gaya ng gabing pinalaya siya ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, isang malaking itim na payong ang agad na ibinuklat sa kanyang ibabaw na nagbibigay ng kanlungan mula sa malamig na patak ng ulan. Sa ilalim ng malaking itim na payong, marahang inilagay ni Leonardo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Mariel. Ang init ng kanyang balat ay tila dumaloy patungo sa mga ugat ni Mariel, nagbigay ng kapayapaan sa kanyang buong katawan. Hindi siya nagsalita. Tanging ang presensya niya ang nagbigay ng tahimik na suporta na kailangan ni Mariel. Ang tunog ng ulan na pumapatak sa ibabaw ng payong ay tila isang lullaby, bumubulong ng katatagan at pag-asa. Pagkaraan ng ilang araw, matapos ang paglilitis, tinumo ni Mariel ang isang pampublikong ospital, isang lugar na puno ng sakit at pag-asa. Sa isang sulok ng ward, nakita niya si Doña Carmen, nakahiga sa isang lumang kama, ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado. Ang dating matapang at maipagmataas na mukha nito ay ngayoy payat at puno ng mga linya ng pagdurusa. Nang makita niya si Mariel, nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Mariel, Mariel anak, patawarin mo ako. Parang awa mo na. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa, halos hindi na makilala. Nagbago ang dating matalas na dila, ngayoy naglalabas ng mga salitang puno ng pagsisisi at panghihinayang. Tinitigan ni Mariel ang kanyang dating biyenan. Walang galit sa kanyang puso. Tanging isang malalim na pag-unawa sa kahihinatnan ng bawat masamang gawa. Alam niyang ito ang hustisya na hiniling ng mga tao. Nag-abot siya ng isang maliit na sobre sa nurse. Ito ang bayad para sa mga pangunahing gastusin sa ospital ni Doña Carmen. Isang kilos ng pagpapakatao, hindi ng pagmamahal. Binayaran ko na ang utang na loob na wala naman sana, Doña Carmen. Sabi ni Mariel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hanggang dito na lang. Inilagay ni Mariel ang resibo ng bayad sa mesa sa tabi ng kama. Walang pag-aalinlangan, tinalikuran niya ang matanda. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pag-alis ng isang malaking bato sa kanyang puso. Naiwan si Doña Carmen na nag-iisa, lumulubog sa kanyang sariling pagdurusa, isang buhay na tinapos ng pagmamataas at kasakiman. Pagbalik niya sa Guimaras, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Mateo. Ang mainit na yakap ng kanyang anak ay tila isang balsamo na humilom sa lahat ng kanyang sugat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariel na ang tanging bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho, tulad ng ulap na tinatangay ng hangin. Ligtas na sila. Kinagabihan, naghanda si Leonardo ng isang maliit na hapunan sa dalampasigan. Ang hangin ay payapa at ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto, tila isang obra maestra ng kalikasan. Tahimik silang umupo sa buhangin, pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi kailangan ng maraming salita, ang presensya ng bawat isa ay sapat na. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, at ang buwan ay nagsimulang magbigay ng kanyang malambot na liwanag sa karagatan, marahang tumayo si Leo. Lumayo siya ng bahagya kay Mariel, lumuhod sa isang tuhod sa ibabaw ng pinong buhangin. Mabagal at maingat, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na nababalutan ng velvet. Binuksan ni Leo ang kahon ng velvet. Sa loob nito, hindi isang singsing na diamante ang sumalubong sa mga mata ni Mariel, kundi isang pinunggintong kwintas na may palawit na dahon ng mangga. Isang simbolo ng Guimaras, ng kanilang pinagmulan, at ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkamangha. Mariel, ang boses ni Leo ay malumanay, ngunit puno ng sinseridad. Hindi ko gustong angkinin ka. Hindi ko gustong itali ka. Gusto ko lang maging kasama mo sa bawat pag-usbong, sa bawat paglago ng iyong pangarap.
Sana payagan mo akong makasama ka sa bawat kabanata ng buhay mo. Tiningnan ni Mariel ang kuwintas. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Leo. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Isang marahang tango ang kanyang tugon. Dahan-dahang isinuot ni Leo ang kwintas sa leeg ni Mariel. Ang pagdampi ng ginto sa kanyang balat ay tila isang bagong simula. Pagkatapos, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inilapat sa pisingi ni Mariel. Isang malalim at puno ng paggalang na halik ang dumapo sa kanyang noo. Isang halik na hindi nagpahiwatig ng pagmamay-ari, kundi ng pagmamahal at pag-alaga. Ang ilaw ng buwan ay tila bumalot sa kanilang dalawa, lumikha ng isang romantikong tanawin na tanging sila lamang ang nakakita. Sa mga araw na sumunod, ang balita mula sa Manila ay dahan-dahang kumalat. Ipinakita sa balita ang paglilitis ni Rafael, ang kanyang pagtanggap sa kanyang mga kasalanan at ang paghatol sa kanya ng pagkakakulong. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay napalitan ng isang payat at basag na kaluluwa na nakikipagbuno sa kanyang bagong buhay sa loob ng kulungan. May mga balita rin na patay na si Cassandra. Sinabi sa mga chismis na siya ay pinatay ng mga taong pinagkautangan niya sa Macau, isang trahedya na nagtapos sa kanyang mapanlinlang na buhay. Ang lahat ng masasamang tao ay nakakuha ng kanilang karma. Ang Dalisay Mango Heritage ay opisyal na nagbukas ng kanyang malaking pabrika sa Guimaras. Ang seremonya ng ribbon cutting ay puno ng saya at pagdiriwang. Nakatayo si Maria sa entablado. Suot ang isang eleganteng Filipiniana, ang kanyang mukha ay puno ng tiwala at pagmamalaki. Nagbigay siya ng isang makapukaw damdaming talumpate, pinasalamatan ang lahat ng mga inang nag-iisang kasama niya sa pagbuo ng kanilang pangarap. Ang bawat isa ay nakangiti, puno ng pag-asa. Sa labas ng pabrika, tumatakbo si Mateo. Ngayon ay 13 taong gulang na siya, malusog at puno ng buhay. Tinawag niya si Leonardo. "Tito Leo!" Ang boses niya ay puno ng paggalang at pagmamahal. Tiningnan ni Mariel si Leo na may isang matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki sa lalaking nagbibigay ng pag-asa sa kanyang anak. Nakatayo si Mariel sa gitna ng bagong gusali. Pinagmamasdan ang mga ngiti at tawanan ng mga babaeng nagtatrabaho. Naramdaman niya ang amoy ng sariwang mangga at ng bagong gawang pastry na pumupuno sa hangin. Naramdaman niya ang mainit na sikat ng araw na dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Isinara ni Mariel ang kanyang mga mata, dinama ang bawat sandali. Ang mga luha, ang pagdurusa, ang mga sugat, lahat ng iyon ay nagbigay daan sa isang napakagandang pamana. Ang dating abo ay naging isang kaharian. 5 taon ang lumipas, ngunit tila ang bawat araw ay isang bagong simula para kay Mariel. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina sa Dalisay Mango Heritage Center, isang lumang sobre ang dumating. Ang papel ay gusot at naninilaw, at ang pangalan ni Rafael ang nakasulat bilang nagpadala. Ito ay isang sulat ng paghingi ng tawad mula sa kulungan, puno ng pagsisisi at pangungulila. Marahang binasa ni Mariel ang bawat salita. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Nang matapos, marahan niyang pinulit ang sulat sa maliliit na piraso at inihagi sa buhangin. Pinagmasdan ang paglipad nito sa hangin kasama ang lahat ng kanyang nakaraan. Pinatawad niya si Rafael, hindi para sa lalaki, kundi para sa sarili niyang kapayapaan upang tuluyan ng lumaya ang kanyang puso mula sa tanikala ng pot. Ngayon, sa paglubog ng araw sa Guimaras, nakaupo si Mariel sa beranda ng kanilang bahay, nakasandal sa matatag na balikat ni Leonardo. Ang init ng kanyang katawan ay nagbibigay ng kapanatagan, isang kapayapa ang matagal niyang hiniling. Sa di kalayuan,
Naririnig nila ang mahinang tunog ng gitara. Si Mateo, na ngayon ay 13 taong gulang na, ay mahusay na sa pagtugtog ng instrumento. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ay buo, binuo sa pundasyon ng pagmamahal, paggalang at pag-unawa, malayo sa manipulasyon at bulag na sakripisyo. Marahang pinisil ni Leonardo ang kamay ni Mariel. Ang kanyang mga daliri ay marahang naglapat sa kamay ni Mariel na minsan ay puno ng mga paso at kalyo. Ibinaba niya ang kanyang labi at dahan-dahang hinagkan ang bawat pilas na ngayon ay bahagya na lamang nakikita. Sa mga sikat na iyon, nakita niya ang mga medalya ng lakas at pag-ibig, mga tanda ng bawat pagsubok na kanyang nalampasan. Isang golden moment na tanging sila lamang ang nakakaunawa. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa tindi ng kanyang sakripisyo para sa maling tao, kundi sa tapang niyang buuin muli ang sarili mula sa mga durog na piraso. Ang pagdurusa ay maaaring maging simula ng isang dakilang pagbabago, isang landas patungo sa kalayaan at tunay na kaligayahan. Si Mariel, ang esperansa ng Guimaras, ay napatunayan na matapos ang pinakamasakit na pagguho, ang buhay ay muling mamumukadkad, mas malakas, mas maganda, at mas makabuluhan kaysa kailanman.